Dito naman mga kababayan, sa resback ng minority, dito po sa mga gumawa ng drama, dyan po sa Senado. So ngayon pakinggan po natin etong short manifestation ni Senator Erwin Tulfo patungkol po sa nangyaring kaguluhan dyan po mga kababayan sa Senado at kung bakit sinisisi. Parang ang dating, sinisisi yung minority mga kababayan. Ano po nitong majority. At dito, soplak din ng matindi mga kababayan yung mga DD-shit na nagsasabi na tahimik lamang daw po yung mga Tulfo sa isyo mga kababayan na nangyari dyan po sa Senado. So ngayon, eto na. Nagsasalita na po sila at pakinggan natin. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming, regardless of which side one stands politically. I know you will agree with me, Mr. President. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smokescreen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami. With all due respect, Mr. President, Parang sinasabi dito na wag isali yung minority kasi nga wala na sila doon. Nakauwi na sila mga kababayan. Wag silang i-implicate dyan po sa issue na nangyaring drama dyan sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. Tama! To suggest Kasi nga naman mga kababayan, nung saktong nagpalit ng leadership dyan po sa Senado, dapat magkakaroon ng caucus na kasama yung minority ng majority. Ngayon naman ang nangyari mga kababayan, since eto nga si Alan Peter Cayetano na yung naging Senate President, ang nangyari sinulo lang ng majority yung caucus mga kababayan. Kaya nga dito nakakapagtaka Bakit nila ini-implicate o sinasali yung mga taga-minority, sinolo nga nila yung meeting mga kababayan, yung caucus. So ibig sabihin, nasa sa kanilang circle lang din yung mga nagplano niyan. Kung may katotohanan man para itakas, etong si Senator Bato. At wala nang kinalaman dyan yung mga taga-minority. Anyway, tuloy pa natin. that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Tama. But beyond the conflicting narratives, let us not forget the ordinary Senate employees and staff who were caught in the middle of the chaos. Mga rank and file, maintenance, security, clerk, media at iba pang empleyadong naipit lamang dahil ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Yet they were the ones exposed to fear, confusion, and danger inside an institution where they should have felt secured. Some were traumatized, some feared for their safety. Mr. President, hindi po sila scapegoats at lalong hindi collateral damage. Tama. At the same time, we must Kasi parang ang nangyari talaga dito mga kababayan, handa nilang gawing collateral damage yung mga taong nandun sa loob ng Senado para lang mapatakas itong si Senator Bato de la Rosa. Pasensya na kayo yan yung nakikita ko talaga dyan. Alam nyo mga kababayan, posible nga na totoo yung sinasabi ni Amy Marcos. Pero hindi po patungkol kay Presidente yun. Kung hindi, patungkol sa kanilang mga sarili yun. Bakit? Dahil kung hindi nagkaroon ng drama dyan sa Senado, wala sana mga inosenteng tao mga kababayan ang muntik ng madamay dyan po sa nangyaring drama sa Senado. Di po ba dahil sa kayabangan ni Aplasca at may paputok-putok pa siya ng armas po niya? Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi lang naman kasi pinagplanuhan yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa at kinakailangan pang gumawa ng drama, wala namang kaguluhan dyan po sa Senado mga kababayan. At mas lalo na, kung babalikan natin ng konti, atras tayo ng konti, kung hindi nagtangka si Alan Peter Cayetano na kausapin si Bato de la Rosa at kumbinsihin, diba? Linlangin at palabasing walang arrest warrant si Senator Bato kahit meron naman, hindi naman lalabas si Bato.
Diba? At kung hindi hinangad ni Alan Peter Cayetano yung Senate presidency, hindi naman magkakaroon ng kaguluhan sa Senado. Di po ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Recognize the larger damage caused by this incident. Mr. President, millions of Filipinos and even the whole world watched this unfold in disbelief. Tama. They saw the confusion inside one of the highest institutions of the government. They saw conflicting authorities, conflicting narratives in an atmosphere that appeared closer to disorder than democratic governance. Nakakahiya po sa totoo lang, Tama. Pangulo. And because the public witnessed, the public deserves the truth. Nakaabang na po ang taong bayan. And they have been waiting since Monday. Una, ano ba ang legal na basihan sa pagpasok ng mga otoridad sa bisinidad ng Senado kung meron man po? Ah. Pangalawa, Meron. Ano yung legal na basihan mga kababayan para arestuhin si Bato de la Rosa? Diba? Pangalawa naman mga kababayan, kailangan siya makuha sa lalo't madaling panahon at mai-deliver papuntang dahig sa legal na paraan. Diba? Kaso nga lang ang problema, binigyan na nga ng protective custody ng Senado mga kababayan si Bato, nagawa pa nilang gumawa ng gulo at patakasin etong si Bato de la Rosa. Yan yung naging problema dyan. nagkaroon ba ito ng formal na koordinasyon sa pamunuan ng Senado bago isinagawa ang operasyon at ano ang naging direktiba ng liderato kaugnay rito? O di magpaputok. Pangatlo, ano po ang mga partikular na aksyon na nag-udyok at naging mitsa ng putukan? Meron bang provokasyon mula sa alinmang panig? At aling ahensya o sino-sinong individual ang direktang responsable sa pagpapaputok ng mga baril? Alam ko po, Ginoong Pangulo, wala po kayo roon. Bagkos kayo po ay nakasalalay lamang sa mga report na ibinibigay po sa inyo. Naintindihan ko po yun. Pangapat, anong mga hakbang ang ginawa upang masigurong ligtas po ang mga senador, mga empleyado at ang media bago at matapos maganap ang insidente? Anong ginawang unang hakbang ng mga senator mga kababayan after gumawa ng gulo ni Aplaska? Syempre, nagkanya-kanyang live na. And then nung dumating si John B. Cremulya, nagkwentuhan sila habang nagtatawanan pa. Yun na po ang bagong mukha ng natatakot na tao ngayon mga kababayan. 'Di ba? Kapag ikaw ay under attack, ang gagawin mo magla-live ka, magkikwento-kwento ka, and then after ng live mo, mag-uupuan kayo sa mga sa isang lamesa, magkikwentuhan kayo doon habang kumakain, tapos tatawa-tawa pa kayo. Yan yung mukha ng natatakot mga kababayan dahil under attack ang Senado. Nagtatawanan sa hapagkainan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Ang panghuli, ano-anong mga ebidensya po ang nakalap upang magbigay linaw sa tunay na pangyayari? Ginoong Pangulo, when law enforcement operations intersect with the authority privileges and internal security protocols of another branch of government, there must be clarity, not confusion, restraint, not escalation. Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Tama. Walang undue influence, walang haka-haka. At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President. Tama. Or competing display of forces or political theater. It is a constitutional institution governed by law, order, and respect for due process. Tama. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking... Eto nga yung nakakatawa kasasabi pa lang dito kanina mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo, after nung kanyang nung nagsalita na si Senator Riza, nung napapunta na yung mikropono kay Senator Pia Cayetano, biglang nagkaroon ng drama. Kasasabi nga lang ni Senator Erwin na ang Senado, hindi dapat nagkakaroon ng drama, comedy o kung ano pa man mga kababayan.
'Di ba nga? Kasi nga ang Senado, kung titingnan po natin kung maayos lang yung mga senator na naandyan dyan, ang Senado po ay respetado at hindi pinagtatawanan. Pero ngayon, mga kababayan, tingnan nyo naman kung ano ng imahe meron ang Senado. Pinagtatawanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Looking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. In consultation, just a minute, in consultation with the majority leader, I will not rule that manifestation out of order because actually it is a privileged speech or it is actually a topic for personal or collective privilege. But since it's a matter of grave importance, Senator Tulfo, I share with you the sentiment of its grave importance. Myself, I'm taking prudence and waiting for all the investigations. There are resolutions filed. It will be referred to the proper committee. But of the highest order, in accordance with our rules and constitution, is always the election of our officers organization. So unless anyone has a higher motion now, because actually members of the majority have also asked to speak on that matter. And we will allow everyone to speak on that matter, but we will proceed first with the election of our committees. Majority Leader? Yeah. Minority Leader, then Senator Risa. Ayan. Mga kababayan, kita nyo ha yung naging paliwanag dito ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya dito, ang Senado hindi dapat ginagawang drama, ginagawang comedy o kung ano paman. Ang Senado ay isang institusyon, mga kababayan, na kung saan ay dyan ginagawa ang mga batas na napapakinabangan at mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin na makakatulong sa pang-araw-araw po nila. At ngayon, mga kababayan, dahil ang Senado nga ay papunta na sa lusak at ang reputasyon ng Senado ay talagang masasabi po natin na subadsad at bumagsak ng sobra at dahil nga pinagtatawanan na mga kababayang Pilipino po natin, hindi natin alam kung saan na patungo ang Senado ngayon. Ano po, pero mga kababayan, gaya nga ng sabi ni former Senator Franklin Drilon, mga kababayan, eto basahin po natin. Galing po ito sa 1PH. Sabi po dito, nakakalungkot at nakakahiya ang nangyari sa Senado. Nagpahayag na matinding pagkadismaya si dating Senate President Franklin Drilon sa mga naganap kamakailan sa Senado. Ayon kay Drilon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasaksihan niya ang ganitong uri ng insidente sa Senado sa mahabang panahon ng kanyang serbisyo. So quote-in-quote, sabi ni former Senate President Franklin Drilon, matagal po ako sa Senado. Ngayon ko lang nakita ang ganitong pangyayari. Nawalan po ng respeto ang taong bayan sa Senado bilang isang haligi ng ating demokrasya. Nakakalungkot po, nakakahiya na ganito ang nangyayari. O yan yung sabi, mga kababayan, ni former Senate President Franklin Drilon. Kasi nga, sa napakahabang panahon, kung matatandaan nyo, mga kababayan, yung mga nagdaan na senator talagang respetado, katulad ni na Jack Arroyo ba yun? Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, mga kababayan. Katulad ditong si Miriam Defensor. Di po ba, ang Senado hindi ginagawang katatawanan ng mga panahon na yun? Dahil nga ang Senado, respetado dahil magagaling yung mga senator, mga kababayan, noong panahon na yon. Ngayon, kung titingnan po natin, mga kababayan, talagang ang Senado nagiging katatawanan na dahil nga nakikita nila na yung mga senator kapag ka nasigawa, napipikon, gusto manuntok, nagiging iyakin sa kapwa nila senator. Yun namang isang senator, mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, ginawang racing track. 'Di ba? Yung Senado. Tapos pinamalita pa, ni-wrestling siya. Kaya nga sa totoo lang, ang Senado ginagawang katatawanan na ngayon na mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ang pinakamasakla pa dito, mga kababayan, kahit huli na sa akto, yun na yung Senate Sergeant at Arms, talagang sablay dahil siya ang nauna, itinatanggi pa. 'Di ba? Itinatanggi pa yung kahihiyang ginawa niya at ipinamamalita niya pa, mga kababayan, na ito daw pong mga video CCTV footage na ipinakita ng DILG at PNP
ano daw, splice daw at inedit daw mga kababayan, minali daw po yung narrative para suportahan lang yung naratibo na mali etong si Aplaska. So ngayon ito, pakinggan po natin ang sinasabi ni Aplaska. videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. I think it's not correct. What type of... Bisita natin. Sir, the Senate was not under attack, sabi ng DIL. Kita nyo, huling-huli na siya pero itinatanggi niya pa rin. Pinamamalita niya, splice daw yung video. Well, it's their own version, but officially the Senate will answer all of these questions. But I have no authority. The Senate President will. Pero you maintain, sir, you maintain that you were under attack. The Senate was under attack. You saw the videos. So you maintain, pinaninindigan niyo yun, sir. Yes. Excuse me, We will show you. We will show you. excuse me. Oo nga, sir. It is expected. Pero Diba? nagpunta na kayo sa slide. Hindi pa. Yes, tama yung comment dito ni Roswin Isidro. Ibig sabihin ni Aplaska, sinungaling ang PNP at DILG. Yes, yun yung gusto niyang palabasin. Dahil in-splice daw yung video para suportahan yung naratibo na mali siya. Yesterday, I was able to talk to General Morico. Kasi kung titingnan nyo, ang sagot naman dyan ni Secretary John Vic, paano magiging splice yan? Kita nga yung time lapse mga kababayan or yung oras nung CCTV footage at kung inedit yan, hindi magtutugma yung oras. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Because our lawyers advised me to request for extension. We are not prepared. But we have already provided them with all of the evidence. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Okay, sabi nila DILG. DILG, wala daw, sir. May security meeting na. Not true. Hindi wala kayo doon, sir? Wala kayo doon, sir. I presided the meeting. Ay, sorry pala mga kababayan, hindi pala Jack Arroyo, Joker Arroyo yung tinutukoy natin na isang magaling na former senator. Anyway, ituloy pa natin. There was no NBI there. Okay. Wala sinabi na magsisecure ang NBI. Wala sinabi na magsisecure ang NBI. Our meeting is about the impending impeachment, security preparation. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. So it's all. Sir, minimaintain nyo man na isang shot lang ang ginawa niyo, sir. Tatlo daw kasi, sir. Wala raw kasi. Ayan mga kababayan isang patunay po na kahit abistado na, huling-huli na, kita na sa video yung ginawa niya, talagang talagang idinideny niya pa rin mga kababayan. Galawang DD-shit nga, di po ba? Kaya nga dapat masampahan din po talaga ito ng karampatang kaso para nang sa ganun mga kababayan, hindi na pamarisa ng iba pa. Kasi ang nakakapagtaka po talaga dito, kung titingnan po natin, iginigate niya na inedit daw yung CCTV footage. Malinaw nga na walang inedit doon. Di ba napakalinaw ng mga ebidensya na siya ang una nagpaputok. Dito pa lang makikita nyo kung gaano nakasinungaling Di po ba? Kaya dapat talaga makakasuhan po ito ng karampatang kaso mga kababayan nang hindi na po pamarisan ng iba. Ano po dapat pagkatanggal ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President, tuluyan ang suspindihin ito at palitan ng maayos-ayos na Sergeant at Arms. Kasi kawawa po talaga. Yung mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga taga-NBI, kung walang mga CCTV, talagang palalabasin nila na mali ang NBI. Ngayon, lumalabas mga kababayan na wala naman palang threat dyan po sa Senado at wala naman palang tangka ng pag-atake. At talagang nahibang lang siguro, ito pong si Aplaska kaya nagpaputok mga kababayan. Diba para nga makatakas etong si Bato de la Rosa. Pero gaya nga ng sabi ko paulit-ulit, kahit ano pa man yung sabihin natin dito, mangyayari talaga yan kung ang purpose ay gumawa ng gulo, ng chaos para patakasin etong si Senator Bato. Mangyayari po talaga yan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin,
Ano po masasabi nyo hingil po sa naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan at hingil po sa naging pahayag din ni former Senate President Franklin Drilon hingil po sa nangyaring drama dyan po sa Senado. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.